Alright, so good day guys. So ito yung part ng the Sarah and Maurice Pillman Sensory Garden. Dito to sa may Airfields Park. Kaya laruan ng mga bata to dito. Yeah. So ito pag summer, may tubig na lumalabas dyan. So dito naliligo yung mga bata. Yan, lumalabas yung tubig. Tapos dumadaan sa train dyan ang hulog. Okay. So dito tayo talaga sa may playground ng mga bata. Yan, malaking place to. Yan. Right. Yan na. Wala kayong makikita ngayon. Meron doon. Isa lang eh. Kasi malamig na nga eh. Then Friday. So lalamitan na sa work. Handa no. Yung mga dahon tuyo na. Nahuhulog na. Wala na yan. Then yun. Pag snow na malamig. Papalitan ng snow. Ito klaseng tanim. Puno. Parang hindi na yung dahon yan. Hindi nahuhulog. So kinakapitan lang ng snow yan. So ganda rito ang lugar. Yan, kita nyo yan. Yan. So anyway, dito tayo guys. Right, good morning guys. So ganda tingnan no. May mga geese. Yan, lumalabas usually yan pag summer. So hindi pa naman masyadong malamig ngayon. So marami sila. Then nagta-travel ng ibang lugar yan. So ngayon, topic natin ay bakit nga ba humina yung mga food delivery ngayon dito sa Toronto? All over Canada yan. All over the world yung mga food delivery. Marami rin sa States. Right, so magandang araw guys. So dito tayo sa may ngayon, sa may Airfields Park. Yun, mga palaro ng mga bata. Yeah, so pag-usapan na natin ngayon yung tungkol sa mga food delivery dito sa Toronto, dito sa Canada. Yeah, so kung bakit ba humina yung mga food delivery ngayon? Yeah, humina na guys. Ang isang dahilan niyan, dumami na kasi yung mga driver. So before pandemic pa, malakas na talaga yung yung mga food delivery gaya ng Uber, Skip the Dishes, DoorDash, yung meron pang mga yung mga groceries, Shop and Pay, then Instacart. Yeah, so pagpasok ng pandemic, yun, lalong lumakas. Yeah, so dumami yung mga driver kasi maraming ang nawalan ng mga trabaho, di ba? Then yun, hanggang pagkatapos ng pandemic, after 1 year, medyo malakas pa. Then yun, humina hanggang ngayon. So hindi lang naman talaga yung tungkol sa mga order ang humina. Marami na ring mga customer na yung mga suki namin noon na napapansin ko kasi sa isang spot parati kami doon. So regular na mga customer na umorder na pipick up namin. Then hindi na rin sila nagtitip masyado kasi yung ekonomiya nga kahit naman saan siguro ngayon na marami ring walang trabaho dito sa Canada, mahirap din pumasok. Kahit kami mga citizen, mahihirapan din kami. Yeah, kailangan talaga yung may mga connection ka, mga kakilala, yun medyo advantage ka doon. Yeah, so ngayon bihira ka na dati yung $200 easy lang yung kita sa isang araw may kumita pa nga 400. Ako kumita ako ng more than 400 noon so ngayon mahirapan ka ng mga 150. May mangilan-ngilan pa rin na kumikita ng 200 pero bibihira yon. So sa ngayon parang lottery na yung delivery, yung mga food delivery kasi pag na-jackpotan ka ng malaking tip, meron pa rin nagtitip gaya ng mga mayayaman. Siyempre di naman nag-ano yun kahit na nag-low economy, siyempre marami silang pera, mga negosyo, mapera pa rin yun. So regular, ganun pa rin yung tip nila kung matsambahan mo yun. Like noon, yung mga average na people nagtitip talaga sila ng medyo malaki. So ngayon karamihan apektado lahat, so hindi na sila nagtitip guys. Meron naman pero kunti lang.
Kaya yung ibang mga driver ngayon, iniisip nila na yung iba nag-part-time na lang, galing sa full-time, nag-part-time, then humanap ng ibang trabaho. Yung iba nag-stick sa full-time itong trabaho na to. Pero yung oras nila yung halimbawa, magdadrive sila ng 8 hours to 10 hours. Parang sumobra na. I mean, dinodoble na nila. Magdadrive na sila ng more than 10 hours para makuha lang yung quota nila. Well, depende rin sa sa market mo. Kasi hindi parehas yung bawat driver. Depende sa kung saan-saan ka umiikot. Yung iba nag-stay lang, naghanap ng malaking order, pili ng pili hanggang naubos yung oras. Yun, hindi nila makakaabot ng quota nila sa sa araw-araw. Kaya yung iba na rin, pumasok na rin ng rides, yung Uber ride tsaka Lyft. Pag bago yung sasakyan mo, yun. Pagkatapos nun sa umaga kasi rush hour yung busy, then afternoon pag tanghali na, wala na, nasa opisina na yung mga tao, nasa trabaho na, yun mag-over eats naman sila, yung mag-food delivery at the same time. So yun, para ma-maintain lang yung quota nila sa araw-araw. Then yung iba pumasok sa mga groceries, Instacart. Yeah, so marami na ring nag-divert yung ibang mga driver para ma-maintain lang yung mga pangangailangan nila araw-araw. So ako kasi meron akong ginagawa, masasabi ko na full-time or hindi kasi mga ilang hours lang akong nagda-drive sa isang araw eh. Then meron pa akong ibang pinagkaabalahan, so okay lang sa akin. Kaya nga, yun sabi ko, sa dami ng mga driver ngayon, mahirap na rin kumita ng malaki. Yeah. Meron pa rin mangilan-ngilan pero swertihan na lang. Gaya nga sabi ko, it's like a lottery. Yeah, so karamihan dito, kasi itong trabaho na to guys, madali lang pumasok. Wala nang interview, kumpleto ka lang ng requirements, then pasok ka na. Usually, yung mga galing ibang bansa, galing sa atin, yung mga estudyante, nakakapasok agad. Yung mga, I don't know, yung tourist kung binibigyan sila ng working permit, paki-search na lang, hindi ko alam yan eh. Yeah, so kaya nga dumami ngayon yung mga driver. Yun ang dahilan na humina na yung food delivery. Pero meron pa rin matsatsaga, ikot sila ng ikot, kaya lang depende sa sasakyan mo. Kung malaki yung makina, then talo ka sa gas. Kung maliit lang yung sasakyan mo, then it's okay lang. Marami lang klaseng kung anong ginagamit mo sa pagdi-deliver. Pwede kang bike, yung e-bike na tawag nila, motorcycle, may scooter pa nga eh. Pwede rin mag-walking. Kaya ang daming mga driver ngayon. So, na lang, may the best man win kung sinong makapagtiyaga ditong trabaho na to. So, marami na rin umalis, marami rin pumasok. So, ganun. Yeah, so, yun ang isa sa mga dahilan guys na kung bakit humina na yung food delivery dito sa Toronto, all over yata, kahit sa ang lugar sa Toronto, hindi lang sa mga provinces. Yeah, kasi mga tao dito, main city kasi dito, dito nag-uumpukan lahat. Kasi marami nga mga restaurant dito. Yeah, and then mahirap na rin maghanap ng trabaho, hindi na gaya dati. Apektado lahat. Yeah. So anyway, yun lang guys, sana meron din kayo na pulutang araw dito sa video na to. Yeah, okay.